Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay si Congresswoman Marisa Dalmar Magsino ng OFW Party List. Tayo pong ngayong araw na ito ay naghahain po tayo ng kandidatura ng OFW Party List para po sa 2025 elections dahil gusto ko pong ipagpatuloy ang nasimulan na po ng OFW Party List ang tunay at tapat na serbisyo para sa ating mga OFWs, overseas Filipinos, seafarers at kani-kanila pong pamilya. Hitik po ang ating unang termino. Tuloy-tuloy lamang po ang serbisyo. Tayo po'y pinagkatiwalaan ng libo-libo, daang-daan nating mga kapwa Pilipino na naihalal na bilang nag-iisang representative ng OFW sector sa 19th Congress. At dahil po dito, tayo po ay taus-puso at buong tunay na serbisyo ang isinukli po natin sa ating mga OFWs at sa kani-kanilang pamilya at sa lahat po ng Pilipino sa buong mundo saan man po sila naroroon. Tuloy-tuloy lang po ang serbisyo dahil para sa OFW Party List, OFWs, kayo po ang bida. Ma'am, go ahead. Okay. Unang-una po, gusto ko pong sabihin na hindi, modesty aside po, bilang isang first-termer sa Kongreso, nag-iisang lone representative na isang babae sa OFW sector, and the lone representative ng Kongreso na 19th Congress, gusto ko pong ipagmayabang sa inyo with all modesty, ang ating landmark na batas, ang ating principally authored na Magna Carta for Filipino Seafarers. Nagpapasalamat po tayo sa ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos, at sa ating House Leadership, Speaker Martin Romualdez, sa pagtulong ng ating mga colleagues sa ating pong landmark law. Okay, maraming salamat po, Madam. Tanong po para sa media, galing sa media. Anyone? Jean, philstar.com, please. Pakipasa ng mic again, microphone, please. Thank you. Good morning po. Good morning. Hindi ko po alam kung nakita niya, pero recently may nag-file na ako OFW. What makes you, are you aware of this group po? What makes you different from them? Okay, nakita ko po ang ating pong isang competitor, pero para sa akin, hindi po sila competitor. Dahil ang masasabi ko po, mas maraming boses po ang OFW ay okay po sa akin. Ang masasabi ko lamang po ay, hindi po ako abogado ng mga recruitment agencies, pero ako po ay naninindigan na ang pagmamahal natin sa ating mga OFWs at gayon din po hindi tayo magiging bias sa mga recruitment agencies dahil sila po ang dahilan kung bakit nagkakaroon po ng hanap buhay ang ating mga OFWs. So, hindi po natin kinakailangan maging abogado, kailangan lang po ay tunay na serbisyo para po sa lahat at tayo po'y magpapatuloy sa ating advokasya na iyan. Galing po sa inquirer.net, John. Hi ma'am, good morning. Good morning. May nabanggit kayo ma'am na about doon sa abogado ng mga illegal ng mga recruitment agency. Are you pertaining ma'am doon sa ako OFW? Kasi parang medyo may pagkiling sila doon ma'am, ganun po ba yun? Well, lahat naman po, alam naman po natin na yung kanilang first nominee ay abogado po ng mga recruitment agency. Ang nakita ko po at narinig, nung una po sinabi, yung pong nakaupo, may ginawa po ba? Sana po, bago po siya nagsalita, nagbigay naman po sana siya ng research, nag-aral po siya. Sana po tiningnan niya kung ano po ang nagawa natin sa Kongreso, hindi po sa pagmamayabang. Ang mga colleagues ko po sa Kongreso, alam po nila kung gaano po tayo kasipag, alam po nila dahil ako po ay nakikiusap sa kanila, ako po ay nagsasama-sama kami kung meron po akong batas na gusto ko pong maipasa. At ako'y nagpapasalamat sa aking mga colleagues, mahal ko po sila at para sa akin, hindi po competition. Pero sana po, kung tayo'y tatakbo, maging maayos po tayo, magbigay po tayo ng dignidad
ng delikadesa. Huwag po tayong mga aapak na hindi po natin nalalaman kung ano po sinasabi natin. Yun lang po. Quick follow-up, ma'am. So, meaning to say, ma'am, masabi niyo po ba na kayo yung tunay na mga boses sa OFW sa Kongreso? Sa tingin ko po, ay napatunayan ko po yan dahil ang OFW party list po ay nanindigan na, lumaban na po sa mga OFW for the past 20 years. 2 dekada na po mula pa po sa ating programa sa telebisyon na Buhay OFW TV. Ginawa po natin, in-uplift natin, ginawa nating world-class kababayan TV program at tayo po ay nagsimula sa Up Close and Personal with Marisa Del Mar. Minahal ko na po sila 20 years ago at yan po ang magsasabi na tinayo ko po ang ating Buhay OFW Foundation 20 years ago. Kaya sila po ang nanindigan nung tayo po'y lumaban noong 2022 during the pandemic. Sila po ang nagsabing, ma'am, kami po yung napaoperahan nyo. Kami po yung ginagawa ko po ngayon on a bigger scale. Ginawa ko na po ito 20 years ago at kaya po mahal ko po sila dahil sila po'y nanindigan, nasasamahan po ako dahil sila po ang nagbuyo sa akin, nag-encourage at niyakap ko naman po na tumakbo po sa OFW party list. Thank you Nico po. Bagsik, Teleradio. Nico? Good morning po, ma'am. Na-mention morning. niyo po yung Magna Carta for Seafarers po. Marami pong grupo na hindi po sang-ayon doon sa Article 59 po nito, yung pagbibigay ng bond or yung piyansa po ng mga seafarers po or marino po mismo sa kanilang bulsa po instead of doon po sa mga kanilang kumpanya. Sabi po nila labag daw po ito sa Equal Protection Clause ng 1987 Constitution. Ano po masasabi niyo? Ang masasabi ko po dito, ito pong ating Magna Carta for Filipino Seafarers, pinagbuhusan po ng sobrang pag-iisip, research ng ating mga colleagues sa House of Representatives. Ganon din po, ito po ay nagkaroon po kami ng mga bicameral meetings. Napakarami pong meetings with the Senate. At tayo naman po yung nagsasabi nitong tungkol po sa band. Nagkaroon na po, sana po pag-aralan nila na ito po ay nilutas na po natin. Ang ginawa po natin, ang band po, ang action fund po ng Department of Migrant Workers, ang mangangalaga at sila po ang magfa-fund either partially or in full ng band na ito. Dahil ito po ay talagang binigay po ng lower house, ng upper house para po makatulong po sa ating mga sa ating po mga seafarers, hindi po para magpabigat sa kanila. Ginawa po ito para ipagtanggol sila to protect their rights and their welfare dahil ngayon po nakaraan hindi po alam kung saan sila hihingi ng tulong. Hindi alam, basta na lang iuuwi sila na nasa kabaong na. Ito po ang proteksyon para sa kanilang pamilya at para sa kanila, para po masabing tunay silang mga bayani. So ma'am, to clarify lang po, hindi na po sa bulsa nitong mga marino po makukuha, kundi doon na sa Action Fund ng DMW? Hindi na po. Dahil pag nalaman po na hindi po kaya ng marino, nandiyan po ang Action Fund na binigay po ng funds ng Kongreso para po gamitin sa ganito pong pagkakataon. Sino po susunod? Pagtatanong? Meron pa po ba? Robert Mano, Teleradio. Hi, ma'am. Magandang umaga po. Good morning. Sa mga issue po pagdating sa mga OFW natin, meron na pong itinatag na government agency na tututok po para sa kanila, and up until now, binubuo pa rin ito, para mas buo, mas comprehensive yung government agency na ito, yung DMW. This time around, ma'am, given the chance kapag kayo ang ipupuwesto, ano ang pinaka magiging sentro ninyo? Considering na iba-iba din naman, may mga iba't ibang grupo na nagsusulong din po sa kapakanan ng mga OFW. Pero sa nakikita ninyo, ano yung hindi natututukan na dapat mas mabigyan po ng pansin this time around? Alam niyo po, talaga pong napakahirap, malaking hamon at challenges po pagdating sa labor migration. Tayo po ay nagpapasalamat, tapos na po ang transition period ng Department of Migrant Workers. Nagkaroon po tayo ng pakikipag-ugnayan at masusong coordination, close coordination sa kanila upang mabantayan po natin ang pangangailangan ng ating mga OFWs, lalo na po sa mga bansang nagkakaroon ng mga chaos or mga kaguluhan. Tayo po ay hindi tumitigil 24/7 po at tayo po ay gumawa rin po ng isang
OFW app to be launched very soon. Fina-finalize po natin to. Ito po ay project ng OFW Party List at nagkuha po tayo ng technical assistance sa DICT at makakapartner po natin dito ang OWA at ang DMW. Tayo po yung magkakaroon ng operation center kung saan yung nagbiblink po ng mga red lights doon, ibig sabihin, yun po ang mga Pilipino natin all over the world. Ngayon po, kung ito po ay nag-push ng distress button, aalarma po ito sa OFW Party List, sa embahada, sa konsulado, saan man pong mga DFA, DMW, OWA, para mabigyan po sila ng... Ma'am, tapos na po yung 8 minutes. Thank you, ma'am. Salamat po. Ma'am, photo op. Photo op. Okay, maraming salamat po.